Isang araw, dumating si Mandana sa akin sa umaga. Tinanong ko siya kung bakit out of curiosity. Sinabi niya na dahil siya ang chairman ng komite ng Nayon, nag-apply siya ng trabaho bilang isang beekeeper sa asosasyon ng mga pukyutan. Hiniling niya sa akin na punan ang application form at padalhan ako ng isang form at isang piraso ng puting papel. Tinanong ko, bakit ang layo mo sa Mudikir kung wala namang nag-apply doon? Sinabi niya sa akin na ang isa sa kanyang mga guro, si Carvalho, ay nagtatrabaho sa Rice Research Center. Ngunit biglang nagkasakit ang kanyang anak na babae at kailangang pumunta sa Bombay. Sinabi rin niya na ang isang Norwegian mula sa kanyang nayon, si Ramaya, ay nakatira sa nayon sa tabi ng aming hardin at siya ay pumunta sa kanyang bahay at pumunta dito upang gawin ang trabahong ito. Hindi ko pa nakita si Carvalho, ngunit binanggit siya ng lahat bilang isang mahusay na botanist at entomologist. Kapag may mga pagpupulong sa malalaking magsasaka ng kape, kasalan at iba pa para ipakita ang kanilang kadakilaan sa usapan. Sasabihin nilang alam nilang si Carvalho o Carvalho ang nagsabi ng ganito at ganyan. Mula sa lahat ng ito, alam ko na ang ibig sabihin ni Carvalho ay isang dakilang tao. Ngunit nang tawagin si Mandana na kanyang guro, hindi ako makapaniwala. Alam kong tinatawag ng unggoy na ito na si Mandana ang kanyang gurong si Carvalho para pagtakpan ang kanyang katangahan. Ang nayon ni Mandana sa Norway ay nasa paanan ng mga bundok ng Sahyadri, maraming milya ang layo, sa tapat ng aking bahay. Nabalitaan ko na naroon ang pinakamasamang kagubatan. Nabalitaan ko na ang mga mangangaso sa aming nayon ay nagpupunta doon para manghuli sa bisperas ng Diwali. Sa tingin ko dapat kang pumunta sa iyong nayon minsan, Mandana, sabi ko. Sagot niya, bakit, sir? Sabihin mo sa akin kung ano ang nakita mo doon. Ulan, kagubatan, mga bayaning malamig ang dugo, mga linta, baboy ramon na nagnanakaw ng ating bigas, malungkot na sabi niya. Si Mandana ay tila walang malasakit sa Norway na nakita niyang bahagi lamang ng isang hindi nakikitang mundo na may mga bundok at ulap. Dapat naisip ko at naisulat ko ang kanyang aplikasyon. Bakit hindi mo alagaan, honey? Sabi niya. Ang mga aso, ang tupa, lahat ay pinalaki. Si Maraya na lang ang natitira, aniya. Bakit hindi mo itali, pakainin at alagaan? Ilagay mo na lang ang queen bee sa isang kahon at alagaan mo, aniya. Hindi, ito ay isang lugar kung saan ang mga kababaihan at mga bata ay maaaring tumakbo sa paligid. Mahirap na palakihin sila dito, sabi niya. Natawa si Mandana sa aking mga takot at sinabing, ano ang ginagawa mo? Ilabas mo lang ang lata isang beses sa isang buwan at suriin ito. Kung gusto mo, kaya ko ang sarili ko. Trabaho iyon ni Biman. Lalo akong natakot. Kung nakuha niya ang trabaho, mas marami akong problema. Maraya, gawin mo ang trabahong iyan kung gusto mo, ngunit huwag mo akong pakialaman. Bigyan mo ako ng 100 lata ng pulot sa isang taon, susulat ako ng 100 aplikasyon ng ganyan para sa iyo. Kapag dinala mo rito ang iyong mga masasamang bubuyog, susulat ako ng mga aplikasyon at tatanggihan kitang magtrabaho. Sabi niya. Nang makita ang takot at galit sa aking minamahal, tumawa ng malakas si Mandana. Sinulat ko ang application at iniabot sa kanya. May bakante ba, Mandana? Sabi niya, it's been 3 years, sir. Wala akong ginawang masama sa sinuman. Kung makuha mo ang trabaho, gusto mong maging guro ngayong taon. Oo, kung gayon kailangan kong dalhin ang ulat ng iyong guro, sabi niya. Tuwang-tuwa si Mandana at sinabing, may pumasok sa iyong bibig nitong mainit na umaga. Tingnan mo, si Luxman, kahit na kasing edad ko siya, ay nakahanap ng trabaho ng napakabilis kaya naging monghe siya. Pagkatapos ay nagpaalam na siya at umalis. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin hanggang sa mawala siya.